Okay, so intindihin natin yung logic behind the triple exponential smoothing. Okay, sometimes authors label this as AKA, ito rin daw yung Holt, Holt, Winters triple exponential smoothing method, Now, the thing is, this is actually one of the models, no, that we can use, well, to model time series data, no, with perhaps a trend, whether pataas or downward trend, and also sometimes with seasonality, no? Or often the case, no, meron ka ng trend and at the same time meron ka pang seasonality. Okay? Ah, di ka siguro makaisip ng sarili mong exponential smoothing methods, no? Di natural, hindi na yun Holt Winters. ikaw ang umimbento, pero okay kaya yun yung maiimbento mo na sarili mong triple exponential smoothing. Okay, method. Perhaps tawagin natin algorithm. Okay? Now, here is how one of the models work. Okay, I'm not going to call this as Holt Winters method. No, basta intindihin natin na paano ba tayo makakapag-analyze or makakapag-forecast ng time series data. Okay? Using triple exponential smoothing methods. Methods kasi tatlo na yung natin eh. Yung gagamitan natin dito ng tawag dito ng exponential smoothing. No? So, meron tayong tatlo yung gagamitan natin eh. Yung a-applyan natin ng level. No? Yan yung level component ng time series data. Gagamitan natin yan ng exponential smoothing. No? Yung another component, yung trend, kung pataas o pababa, gagamitan mo rin yan ng exponential smoothing method. Okay? Yung seasonality, no? Okay, yung seasonal component, okay? Gagamitan mo pa rin ng exponential smoothing method. Kaya kaya tinatawag na triple exponential smoothing methods. No? So, bine-breakdown natin yung mga values, yung time series data, no? Bine-breakdown natin into three components. Okay? Sir, bakit three components? Sabi ko nga, this is just one of the models. No? Ganitong data, no, meron siyang trend, pero wala namang seasonality. Okay? Bakit mo pa siya, di mag-ano ka na lang, no? Perhaps siguro, double exponential smoothing method na lang ang gamitin mo, no? Okay? Pero dito sa discussion natin, na to, is, okay, mag-a-analyze tayo ng simpleng time series data na merong trend and at the same time, merong seasonality. Okay? So, ganun kasimple, Okay, so, tingnan natin, Itong, magsimula tayo sa isang time series data. Yan. So, ginawa ko na ng time plot. Okay? So, we have, ito yung time periods. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5 time periods natin. So, this is t is equals to 1, t is equals to 2. Now, ito yung actual
na data natin. So, ito yung actual values nung whatever Y is. It could be sales, no, yung bentahan. It could be number of passengers. It could be number ng number ng cases of bawa yung infected, no, na COVID. Hindi naman binabanggit. Okay. So anyway, this is just generated data, no. Okay. Tingnan natin ginawan ko ng time plot. Madali lang gumawa ng time plot, di ba? Okay, So, nag-create lang tayo ng scatter plot, no? Ito yung Y values, ito yung X values, no? So, meron tayo yung series na yan, pinlat natin using scatter plot, and then, sinabihan lang natin na, okay, connect mo. Okay, Microsoft Excel, ipaki-connect mo nga yung mga dots, yung mga data points, paki-connect mo. Okay? With lines. O, ayan, ginawa niya, Okay. So, tingnan nyo, meron tayong, kita meron tayong trend. Pataas ba? Kitang-kita, di ba? So, meron tayong trend. Pataas, ayan, meron tayong trend, pataas, And at the same time, yung level, yun namang level component, yung level component natin, almost always, given, kahit nga 0, level pa rin yun. Okay? And in fact, yung trend yung trend, kahit 0, kahit 0 ang trend pa rin. No? So, dito, hindi, ang trend natin dito hindi 0. Kasi, kung titingnan mo itong level natin, nadadagdagan. So, ang trend natin, pataas. So, itong data natin, pag tinignan nyo yung ating time plot, no? May tatlong components May tatlong components. Tingnan nyo. So, may tatlong components, meron siyang level. Sabi ko na, kahit 0 level pa rin yun. So, meron tayong level. Parang parang pwede mong isipin kung ang model mo siguro ang level. Or for each value, yan ang mga levels, yung taas o baba nung Y. Okay, nung Y value natin, Okay? And meron din tayong trend, no? Okay? Ano ba yan? Yung trend ba natin, going downward or going upward? No? Going upward ba or going downward? Kita, di ba? So, meron tayong trend component. So, isulat natin. So, merong trend component. So, nag-uulit yung pattern, tingnan nyo. Diba, tumaas, ganun nag-uulit yun, magkakamukha. Diba? 1, 2, 3, 4. Ito, ayan kamukha nito, ayan tingnan nyo. Ayan kita nyo, magkakamukha. Diba? Magkakamukha ng itsura. So, meron tayong seasonality. So, meron tayong tatlong components. Okay, kitang-kita sa ating time plot. Okay, kitang-kita sa time plot. Okay? So, meron tayong tatlong components. Now, sir, baka naman may iba pa yung component. Oo, possibly. Kasi, tandaan nyo, we are actually modeling, no? Sa statistics, nagmo-model tayo. This is just one of the models. Iniisip natin na ito, no? Iyang data natin, mayroong tatlong components, which is, kung baga yung smart guess. Smart guess. No? Using our smart guessing ability, we come up with this model
no? Na ito palang time series data natin ay merong level, merong trend, at merong seasonal components. Okay? Now, baka naman may iba pang components yan. Possibly, no? Possibly. Kaya lang, gagawan mo ba yun? Willing ka bang gawan yun ng, mathematical, associated na mathematical techniques? Okay? So, hindi tayo basta-basta, mag-iisip ng model na hindi naman natin kayang gawan, no, ng accompanying, mathematical technique. Now, tingnan nyo, magpa-flash ako ng another time series data. Okay? Tingnan niyo maigi. Ito nag-flash ako ng another time series data. Ito ang natin, y values. Yan ang ating y values. Okay? Now, tanong. Meron ba tayong trend? Meron tayong level. Kung iisipin mo nga ganito let us think of the level as the average. Okay, of the y values. Okay? So, kapag ganyan ang model mo, iniisip mo na yung level ay yung average ng y values. Pwede tandaan nyo 'di ba? Sabi nga ni George Box, well, this is an aphorism na associated kay George Box All models are wrong, but some are useful. Some are useful, di ba? So, all models are wrong, some are useful. Ito mali ito. No? Balik na naman tayo dun sa, religious talks. Ang Diyos lang makaka-model perfect niyan. Ang Diyos lang ang, makakagawa ng totoong, model niyan. No? Okay, sige. Kung iisipin mo na average yung level, di ito yung magiging level natin. Di ba? Okay. Now, titigan nyo yung time plot natin. Ito bang time series data natin merong trend? Tingnan nyo, may trend kaya yan? Wala, Meron siyang level component. Sabi nga natin, ang level, itaas mo yan, ibaba mo yan, level pa rin yun. Ang level, kahit zero, level pa rin yun. So, meron yung level component. Diba? Okay? Wala yung trend component. Now, kung makulit ka pa rin, sir, meron yung trend, kaya lang zero. Okay? So, sige. Kapag trend, pagkasunduan natin, kapag walang trend, ibig sabihin, trend is equals to 0. So, ganun na lang, So, ayan, yung trend. Okay. Pero kitang-kita, meron yung seasonal components. Meron yung seasonality. Okay? Tingnan nyo, meron tayong tinatawag natin, kailan ba nag-ulit? So, ito isang cycle, titigin nyo, 0, 1, 0, 0. 0, kamukha na nyo, 0, 1, 0, 0. Then, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Pag sinabi nyo, i-forecast. Okay? Yung mga future values. Kaya nyo, sinabi na natin yung pattern. Sige, sa time period 17, sigurado tayo, 0. Tapos sa time period 18 ay di 1. Time period 19, yan ay 0. Time period 20, yan ay 0. Kaya nyo i-forecast. Sinabi na yung values. Tapos, fix yung
Hindi ano eh, wala tayong ano eh, random errors eh. Tingnan nyo, wala tayo wala tayong random errors diyan eh. Walang ba zero. Eto, halimbawa, yung zero na value na yan, hindi na dadagdagan ng random error na 0.08. O, tapos itong 1 na to, hindi na ma-minusan ng random error na kunyari, 0.02. O, random errors. No? So, random errors. No? Series data natin, kaya natin itong ano eh, no, i-model perfectly. No? Kaya natin ano eh, ganun eh, ano, kaya natin i-model perfectly yan, ano. Pero, sabi ko nga, baka naman may iba pa yung, ano, model na, ano, sige, pagka ganyan ang time series data, sige, siguro confident ka na kaya mong i-model yan perfectly. No? In fact, pag ipinorcast mo yan, malamang ganyan. No? Malamang, ayan, ganyan. Yan yung ano natin. No? Ayan, yan yung forecast. Values, forecasted ng mga values. No? Okay, so, burahin muna natin to, itong pagkaka-forecast natin. Okay, so pansamantala, tanggalin yan. Ano ba? Delete. Tanggalin yung walang fill. Okay, wala ring borders. Ayan, okay. So ngayon, ito again merong itong ano natin, merong level, no? Na pwede mong isipin na ang level ay ano, okay, yung average values ng mga y values. Okay? Oh. And then, walang trend. Oh, hindi naman siya tumataas na ganoon, di ba? Hindi pa taas. Tingnan nyo, hindi pa taas yung ano natin, no? Yung pattern. Hindi rin pababa, ano? Okay. So, pantay siya. Although tingnan nyo, tama kayo, may tumataas. Ayan, ayan, tumaas, bumaba. Tama kayo, tumataas, bumababa. Pero hindi. Kung titingnan nyo, yun yung seasonal component. Yun yung nagsasabi kung tataas or bababa. Yun yung seasonal component. No? Pero yung average, kung isipin mo na yung average natin, yung level, no? Ay di wala tayong trend. Ano? Hindi naman tumataas yung level niya or yung average. No, again, kung iisipin mo yung average ang level natin, hindi tumataas yung average, hindi bumababa. So, wala tayong trend. Ang trend ay 0. Okay? O, sige. Tingnan natin, tingnan natin. Tingnan nyo, I-calculate natin yung average. Ayan, I-calculate natin yung average. Ayan, So, itong 0.25, wala lang, in-average lang natin lahat ng y values. Okay, ang lumabas, 0.25. Ang dali lang yan sa Excel, Di 0 plus 1 plus 0 plus 0 plus 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 1 hanggang plus 0 divided by 16. So, ang lumabas ay 0.25. Okay, now, inano natin, kita minarkahan natin, nilagyan natin ng line, yung average na yan. Yung 0.25, y is equals to 0.2, yun. So, imagine nyo, dun sa model na dinububos natin or naiisip natin, okay, yung model na ina-apply natin dito sa time series data natin dito, imagine natin yung level na yung average. Now, tama kaya yun na isipin nyo na yung level component ay simply yun yung average ng mga values. Sabi ko nga, mali yun. Sabi nga ni George Box, all models are wrong. Useful siya, di ba? All models are wrong, but some are useful. Useful na ang isipin natin level ay yung average.
average ng mga y values. Tingin ko pwede, oh. So, ayan, minarkahan natin, sa time plot. Okay. So, namarkahan natin. Okay. Now, isipin nyo maigi, Okay? Isipin nyo maigi, natin ipapasok yung trend component. Okay, halimbawa, etong value na to, no, kapag ang value ay 0, kapag ang value ng y ay 0, ang kanyang level component ay 0.25. Okay. So, ganyan, ganyan, Ayan. Again, ito yung average, no? Inisip natin na simply, yun yung yun yung level, Okay. Now, tingnan nyo, meron ka bang again, ang trend component natin 0, Again, ang trend ay 0 kasi walang trend. Ang level ay ang level ay 0.25. Okay. Now, tingnan nyo maigi, Itong kasunod na data point, ay di ito yun. Ano ang kanyang level? 0.25 pa rin. Okay? Itong third, okay, na y value natin, anong kanyang level component? 0.25 pa rin. Yun nga yung naisip natin na model, Okay. Now, tingnan nyo, paano natin mapapalabas or mapapalitaw yung mga succeeding levels. Tingnan nyo, paano natin mapapalitaw yung mga succeeding levels na based on the values of the previous levels? Doon na nga papasok yung trend. Tingnan nyo, ito nga level 0.25 sa simula, okay? Anong idadagdag mo dyan, para ma-produce mo itong kasunod na level para dito sa 1, mag-plus ka ng 0. Okay, itong 0.25 na to, paano mo maipoproduce yung kasunod na na level? Mag-plus ka ng 0, no? Sige, yung 25 na yan, mag-plus ka ng 0.25 pa rin, plus 0.25 pa rin, plus 0.25 pa rin, plus 0.25 pa rin. No? Kaya nga, yung idinadagdag natin na plus 0 para ma-produce yung kasunod na level, yan yung trend component. Yan yung trend component. Okay? Sabi nga natin, wala naman trend to tama nga, nag-judge. Ang trend ay 0. No? Yung level natin, nananatili sa 0.25. Nananatili sa 0.25. Okay? So, kahit pagalawin mo yung time period, from time period 1, 2, 3, 4, 5, ang level mo mananatili sa 0.25 kasi plus 0 ka lang ng plus 0, ng plus 0, ng plus 0. Diba? Sige. Natin, Okay. I-unread ko yung ibang columns dito sa natin. Okay. Ayan. So, tingnan nyo. Yun yung sinasabi ko, So, itong level natin, ito, ayan, Itong 0.25, paano yun na-calculate? Di yung level nung previous na time period, plus 0. Di 0.25, plus 0, ayun, 0.25 plus 0. Okay? Now, can you imagine, kapag ang trend ay, kunyari, positive 1, kapag ang trend ay hindi 0, anong mangyayari? Di itong level natin magiging 1.25, magiging 2.25, magiging 3.25. Tataas ang tataas yung natin,
yung levels, aba, kitang-kita natin, ano? Kitang-kita niyo yung trend dito sa time plot pag ginawa natin yun. Okay? Oh. Halimbawa naman, negative ang trend. Ano, negative ang trend. Okay? Pag negative ang trend, halimbawa, ang trend ay negative 1, negative 1, negative 1, negative 1, or even negative 0.5, negative 0.5, negative 1, negative 2. Iba-iba mo, sige. Oh, negative 6, negative 3. Sige, 0.25, minus 1. Di mag-negative ka na. Minus 1 na naman. Minus 1, minus 1. Di ang mangyayari niyan, yung level mo ay, kung i-graph mo, ang level mo ay pababa. Diba? Oh. Okay? So, mababago yung level. Okay? Now, dito, wala tayong trend. So, ang trend ay 0. Kaya ang level mo ay, ayan, nag-constant. No? Nag-constant ang level natin. Now, sir, hindi naman yan ang talagang hindi naman yan ang talagang values. Yung level at trend, hindi naman yan ang talagang values. Okay, na naandun sa time series data natin. Ang talagang values ay 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Yan naman ang talagang mga values ano. Okay, kaya lang, ay di ba, dinidecompose natin. Okay, itong time series values natin, ayan, yung time series data natin, dinidecompose natin into 3 components, yung level, trend, at saka seasonality. So, 3 components. Okay, so nakita na natin yung level at saka yung trend components ng bawat ng bawat Y values. Kita na natin. Okay. Now, paano naman yung seasonality? Okay. Kung kayo, ipoproduce itong actual na value. Ito, paano mo maipoproduce to? Yung 0 na yan, paano mo maipoproduce yan? Edi, pagsamahin natin tong level at saka trend, edi level plus trend, ang maipoproduce mo, another level level plus trend, ang maipoproduce mo ay yung next level. Okay. Pero we're talking about, halimbawa, itong unang time period, yan ang pag-usapan natin. Anong gagawin mo para ma-produce mo itong talagang value na 0? Okay? Ay di pagsamahin natin yung level at saka trend. Okay? So, level plus trend, ay di 0.25. And then, para ma-produce mo yung totoong value, yung actual na value, dapat mag-subtract ka ng 0.25. Mag-subtract tayo ng 0.25. Di, kung magsasubtract kayo ng 0.25, di, meron tayong i-add na negative 0.25. Ganun. Okay? So, kumbaga, level plus trend. Okay. Tingnan nga natin, dito, sige, bago tayo dumaretso, tingnan niyo yung time period 2. Anong gagawin mo? Pag pinagsama mo ang level at saka trend components, ay di 0.25. Paano tayo to-produce yung actual na value na 1? Ay di 0.25 plus 0, inad mo yung level at saka trend components. Okay? O di 0.25. Ay di may kulang ka pang 0.75. Ay di magpa-plus ka rito ng plus 0.75. Okay. So game level plus trend ay di 0.25 plus 0 ay di 0.25 plus 0.75 ay di yun yung 1. Kanina negative 0.25. Ay di malamang ganun na rin yung para sa ibang data. Tapos kapag 1, yung napapa-add, bukod pa rin sa level plus trend, ang napapa-add ay ayan, 0.75. Okay, now may tawag tayo dito.
no? Siya yung nagsasabi kung tingnan nyo kung mas mababa o mas mataas kaysa dito sa level, no, yung y values natin, no. So ito mas mababa sa level, mas mababa sa level, mas mababa sa level plus trend. Sorry. Ito yung level plus trend. Nagkataon na ito ay just happen to be zero. Just happen to be zero. Nagkataon lang na yung trend ay zero. Pero itong line na to, yan, yung line na yan, ano? Yung line na yan ay yan yung level plus trend. Magkasamang level at trend. Nagkataon lang na yung trend ay zero. Kaya, di yan pa rin yung level. No? Basta, tanda nyo, yung line na yan, okay, yung line na yan yung magkasamang level at saka trend na. Dito sa model natin, ano? Okay. So, mag-analyze tayo ng ilang columns. Ayan, tingnan nyo, ito yung sinasabi ko kanina, Ayan, level plus trend, 0.25, ayan, So, tingnan nyo, itong line na to, kasi zero yung trend natin, kaya ang level plus trend, ay di parang ito pa rin yung level. Diba, ayan pa rin, So, level plus trend. Since wala tayong trend, ito ay zero. Okay, So, ayan, So, ang level plus trend ay equal pa rin sa level. Nagkataon lang yan. Tandaan nyo, kapag ang trend component ay hindi zero, malamang tumaas yung level, tumaas yung mga succeeding levels, or kung negative ang trend, bababa yung, succeeding levels. So, ganun lang, Okay. Nagkataon na zero ang trend. Okay. So, ayan, So, meron na tayong level plus trend. Yun yung buhay. Okay, next. Ganito. Again, paano natin maipoproduce halimbawa, ito. Paano nyo maipoproduce itong zero? Relative to, ito, dito sa magkasamang level at trend, di bawasan mo ng 0.25. Di negative 0.25. Ito naman, 0.75 ang idadagdag mo. Okay? Ito naman, di, paano yan? Anong gagawin mo rito sa 0.25? Babawasan mo ng, 0.25. Di negative 0.25. Ito, negative 0.25 para maging 0. Ito, negative 0.25 para maging 0. Ito, positive 0.75 para, umangat na naman. So yung mga umaangat, meron tayong tinatawag na another component, na nagsasabi kung mas mataas siya sa level or mas mababa siya sa level plus trend. Okay? So anong tawag doon? Yun yung hidden na seasonal component. Okay? Yun yung hidden na seasonal component. So palitan natin yung sinasabi natin na seasonal component. Okay? So, anahid natin. Ayan, yung sinasabi ko. Okay? So, kaya nyo bang i-produce ulit itong actual values natin base dito sa level at saka trend? No? And, yung third component, yung seasonal component. Kaya nyo bang i-produce itong actual na values? Kaya, 'di ba? Simple. Anong simpleng formula nyo? 'Di ba? Para ma-produce nyo yung actual na value, 'di ba? Tingnan nyo dito, y sub t is equals to yung level. Bawa ito, yung level plus yung trend. Pinagsama natin yung level at trend components, Okay? And then, meron tayong seasonal component, additive siya, may katangian siyang additive, nagpa-plus or minus lang tayo. Plus seasonal component. So, S sub T. So, i-apply niyo yan,
I-apply niya yan mga yan. Maipoproduce niyo yung actual na values. Ayan. Okay? O sige, i-try natin ha. I-try natin. O, again, pagsasamahin lang yung level at saka trend components and then dadagdagan natin ng seasonal component. Okay? So, i-punch natin yan sa Excel. I-punch natin sa Excel. Sige. O, tingnan natin ha. Ang tawag doon ay forecasted na value. Kaya lang, perfectly forecastable. Itong ano natin itong nagkataon lang kasi synthetic itong data, inimbento ko lang yan data. No, inimbento ko lang yan data. Okay, so sige. Again, ano ang formula para sa forecasted na value, no? Level, asan ang level? Ito, level 0.25 plus trend. Okay. Plus yung seasonal component natin, ito, ayan, yung negative 0.25. Okay? Ayan. So, i-enter ko, and then, i-duplicate na lang natin, level plus trend plus seasonal component. Level plus trend. Okay? Plus seasonal component. So, pare-pares lang naman So, i-duplicate na lang natin yung formulas. Okay? O, sige, i-center ko. Then, tingnan nyo i-highlight natin to by ano kaya? Ayan. Red. Sige, medyo orange na background. Okay, tingnan nyo. Tapos, i-hide ko yung mga components. No, yung mga components, yung level, trend, at saka seasonal components, i-hide ko lang At tingnan nyo, parehong-pareho. Okay? Diba? So, na-analyze natin yung, ayan, yung time series data natin, na-breakdown natin into 3 components. Okay? So, ano yung tatlong components again? Level, no? Sinet natin yung level sa average, which is, baka naman mali, baka, pwede kayong umimbento ng ibang, ng ibang formulas para magbigay ng, mag-produce ng level, Nasa inyo yun, Okay. Tingnan nyo. Okay? Now, kaya tayo nahihirapan is kasi meron ba tayong ganitong data talaga sa real world? 0, 1, 0, 0. Siguro meron. No? Meron pero bihira yung ganun no? In the first place, pagka ganyan, hindi na tayo magde-develop ng mga sophisticated na algorithms para mag-forecast. Pero, hindi na. Okay? So, ayan Okay. So, nagkataon na wala itong data natin, nagkataon niya na walang trend. Okay. Sige. Punta tayo dito sa una yung nakitang data. Ayan. Paano natin yung i-decompose? Okay, into 3 components. Siguro, pwede nating gawin ganito ano kaya? Pwede nyo i-calculate yung average ng mga Y values and then yun yung initial nating level. Kasi dito, ang trend, tingnan nyo, meron na tayong trend, pataas ang trend. No? So, ibig sabihin, ang trend mo is not 0. Trend is not 0. Is no longer 0. Ayan. No longer 0. Actually, it is positive na. Positive ang trend. Okay. Kaya, ano kaya yung initial na level natin? So, tingnan natin, maraming techniques, maraming ways, maraming models, no?
para ma-calculate nyo yung initial na level. O sige, mag-unhide tayo. Okay? Mag-unhide ako tinan nyo. Okay. Ano yung ginawa ko? Saglit tama. Ini-unhide natin. Saglit I-hide ko yung mga importante. Ayan. I-hide muna natin. Pansamantala. Ayan sige. Itong y value natin. Sige. Itong y value 0.05. Meron siyang level na 0.25. Paano ko kaya na-calculate yun? Ano kaya yung level na 0.25 na yan? Ano sa tingin nyo? Paano kaya natin makakalculate yan? No? Pwedeng iset nyo na lang yan. Or pwedeng pwede kayong sige, yung initial na level, hindi average. No? Average nitong lahat ng y values. Okay, kasi 0.68. 0.68. Isang yung 0.25. At least, wag na natin munang problemahin yun. Yung 0.25, kung saan ang galing yan. Tingnan nyo isipin nyo, baka naman dito sa datang to nang galing. Yung katulad kanina. The thing is, iba't ibang methods yung pagkuha ng initial na level. Okay? One thing with dito sa mga exponential smoothing methods is that they are learning algorithms. Pag namali ka naman ng initial na values, okay? And then, dahil sa mali yung initial na values mo, quoted, mali. Lahat naman talaga mali yan. Dahil mali yung initial na value mo, kasi isinet mo na lang sa fixed value or kinopya mo yung mga naando sa data points, Okay. One thing with smoothing methods, itong mga exponential smoothing methods is, they are learning algorithms. No, ang mga smoothing methods natin ay learning algorithms. Kaya self-correcting yan. So isulat natin, di ba? Exponential smoothing methods, exponential smoothing method, is self-learning, kumbaga natututo siya, ay kaya lang mayroong quotation, meaning ina-adjust niya yung sarili niya. Pag napasobra ka ng forecast, so dun sa kasunod, i-adjust niya yung trend, i-adjust niya. Pwede niyang babaan, o gawin niyang positive, gawin niyang negative. Exponential smoothing is a learning algorithm. Meaning natututo siya. Pag napasobra, hindi bawas-bawasan niya dun sa kasunod. Pag nagkulang, hindi taas-taasan niya. Pag napalit yung factor, yung multiplier, kapag ang seasonality mo ay halimbawa multiplicative, hindi meron ka seasonality factor. Pag napasobra yung forecast mo do sa previous, yung susunod mong forecast, anong gagawin niya? I-adjust niya yung seasonality factor. Pwede niyang babaan. Okay? So, ayan, so, ibig sabihin, kung learning algorithm yan, ibig sabihin, kahit sablay yung una mong mga initial na values, o sablay yung una mong level, tingnan nyo pag sablay, ay di papangit yung forecast mo okay, papangit yung forecast mo, okay, sablay, ang forecast mo ay naandyan, ay di i-adjust niya yun sa kasunod, gumanyan ka hanggang sa medyo natututo na yung algorithm mo, yung gano'n. Malapit na siya dun sa actual na data lines natin. Okay? Sa simula, ang layo niya, hindi siya malapit dun sa mga actual na values. Okay, yung forecasted na values natin, malayo.
Pero, okay, habang nagtatagal, natututo yung, yung exponential smoothing methods natin. Okay? Now, so, ayan, tingnan nyo ang level, ayan, tumataas, pataas ng pataas. Kasi nga, ang trend natin, tingnan nyo, 0.25, naging 0.30, naging 0.35, naging 0.40, naging 0.45. Eh, di tayo nung hulaan kung ano ang trend component, eh. Anong trend component niya? Hulaan nyo nga, kung 0.25, kung 0.25, tapos naging 0.30, ibig sabihin, ang trend component mo ay 0.05. O 0.30, naging 0.35, hindi ang trend component natin 0.05. E dito, 0.05. O, yung level nyo, plus lang ng plus ng 0.05. Okay? O, sige. Natin. Ayan, no? O, tama nga, So, ang trend component natin, for each y value ay, ayan, constant lang naman na 0.05. Ayan, no? Okay? So, tama nga naman, level plus trend, makakalculate mo yung kasunod na level. O, level plus trend, 0.30 plus 0.05, makakalculate mo yung kasunod na level. 0.35 plus 0.05, ayun, makakalculate mo yung 0.40. 0.40 plus 0.05, makakalculate mo yung 0.45, and so on and so forth. So, ang trend component natin, hindi na 0. And at the same time, positive siya. Kaya kitang-kita dun sa time plot, pataas yung trend. Okay, next. Ang problema, hindi naman tuwid na tuwid yung time plot natin, di ba? Hindi naman ganito hindi naman yan, Hindi naman ito yung plot ng actual na values. Hindi, ayan, gumagano, ayan. Di ba? Tumataas, bumababa. May pattern pa rin. Okay? So, ano kaya? Paano niyo maipo-produce yung sige, paano niyo maipo-produce itong 0.05? No? Kapag pinagsama mo yung yung level at saka trend, pag pinagsama mo, di 0.30. Paano ito maipo-produce yung 0.05? No, di mag-subtract tayo ng ng something. Para makalculate natin itong mas mababa kaysa sa level plus trend. No? So again, yung line na yan, yung ginuhitan ko ito, level plus trend. So, paano mo maipo-produce ito? Paano mo maipo-produce ito, itong mababang to? Di mag-add pa ng negative na seasonality component. Ito, paano mo ito maipo-produce? Okay, i-calculate mo yung level at saka trend, level plus trend, and then, mag-add ka pa ng something. So, dito, tingnan nyo, kinalculate na natin itong level plus trend. Kinalculate na natin yung level plus trend. And then, yung level at saka trend. And then, dun sa level at trend, ayan, dyan sa column na yan, mag-a-add tayo or magsasubtract pa tayo ng something, ng some values para ma-produce niya ang mga actual na data. Yan ang talagang data natin. Ayan. Okay? So, ano yun? Eh di, alam na natin kung ano yun. Sige, i-hide ko yung seasonal component. Yun yung sinasabi natin i-add sa level at saka trend. So, kung mapapansin nyo, medyo katulad nung data natin kanina, yung seasonal component. Okay? So, ayan. Okay? So, ayan, seasonal component. Okay? So, tingnan nyo, nakakatawa, meron tayong actual na data. Ano yung ibinigay sa ating actual na data? I-hide natin yung hindi ibinigay sa atin.
i-hide natin ha. Ito ang actual na data. Saglit ha. O yan. Yan ang actual na data. Ayan. Okay? So yan. Yan ang actual na time series data natin. Yan ang dataset natin. Okay? So, na-realize natin na meron palang ito palang si 0.05 na to, may tinatago pala itong tatlong components eh. Meron pala siyang hidden components. Yun nga, yung level, trend, no? At saka seasonal component. 1.10, may itinatago siya, parang may inililihim na tatlong components. Ito si 0.15, ito si 0.20, itong buong ito, yung buong dataset, actually, para masabi nung meron kang tatlong components, dapat may access ka dun sa entire dataset. No? So, in fact, itong entire dataset natin, may inililihim, may tinatagong level, may tinatagong trend component, at saka merong tinatagong seasonal component. Okay? Okay? Now, in the real world, hindi naman ganyan perfectly forecastable, no? Perfectly forecastable ang ating data. Ito, pwede nyo i-forecast perfectly yung kasunod. No? Pero kung wala ka talaga access doon, yung ba talaga? Hindi, dapat alam mo kung ano tong Y value na to eh. Ano kayang talagang totoong itong Y na to? Benta ba yan? Sales? Number ng passengers? Number ng infected ng dengue? Chikungunya? So, baka mali pa rin yung kahit perfect yung data. Perfect. Disputed, Nagkataon na perfect yung ginagamit kong term. Right? So, perfect yung data. So, kita nyo yung tatlong components. Okay? So kita yung tatlong components. Okay. Now, saan papasok yung Holt-Winters algorithm? So saan papasok yung Holt-Winters algorithm? Okay. Yun na yung kapag ang set natin ay hindi katulad niyan na synthetic figures na dataset. I-approximate nyo yung level, yung trend, at saka yung seasonal components. So yun yung kung paano gumagana yung Holt-Winters algorithm. Okay? So, balik tayo dito sa title sheet. Okay? So, again, ang Holt-Winters algorithm, i-dissect natin yung formula. Okay?